So, our message for today is madali lang tandaan. Our message is bagay na bagay, lalo na sa mga sa atin, lalo na sa ating mga OFW, kahit dyan sa yung mga kapatid natin na nasa kanilang tahanan. Alam ko makaka-relate ang bawat isa sa message natin ito. The title of our message is Understanding the Principle of work in the Kingdom. Again, understanding the principle of work in the kingdom. So pag-uusapan natin, what is the principle of work sa kingdom ni Lord? Amen? Excited na po ba kayo? Amen? Ngitian nyo nga yung bawat isa. Sabihin nyo sa katabi nyo, makikinig ako. Hindi ako matutulog. Sabi mo na din, tapikin mo ako pag natulog ako. Huwag sa mukha Dito lang sa balikat. Amen? So, I want to start with this statement. The first assignment that God has given to man, the first assignment na binigay ng Diyos sa tao is not worship. I-digest natin muna yan. The first assignment that God has given to man is not worship, but work. Work. Everybody say work. Bakit? Unahan ko na kayo. We are not against worship, We are worshiping God. Masaya-masaya tayo sa pagpupuri natin sa Panginoon. But karamihan ng tao ngayon, lalo na karamihan ng mga Kristiyano, parang napakababaw ng pagkaunawa pag worship ang pinag-uusapan. Pag sinabing worship, parang nalagay lang siya doon sa category na music or singing, di ba? Parang ganun lang yung worship. Parang ganun lang yung definition ng worship sa generation ngayon. Pag tinanong what is worship, ang focus agad ng tao, ang mind niya agad napupunta doon sa music. Amen? Do you believe? Kahit kayo, Kahit tayo. Sa topic natin ngayon, maunawaan natin that work is also an act of worship. Your work, kung saan ka ngayon, can be an act of worship. Amen? In Genesis, punta muna tayo sa Genesis 2 verse 15. Genesis 2 verse 15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Amen? Again, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. This verse was written after God created all the yung proclamation na to was given after He created lahat ng mga creation niya sa mundo, including man. He created everything in 6 days, and after the 6 days of work, si Lord nag-work din. Sabi niya, it is good. Amen? Mabasa natin yan sa Genesis, right? Pertaining to His creation, sabi niya, doon sa creation niya, it was very good. After He created everything, what did He do? Pagkatapos niyang lalangin lahat, mga bundok, kalangitan, mga tubig, mga hayop, mga halaman, mga lahat-lahat, pati tao, pagkatapos niyang lalangin. Ano yung ginawa niya? After He created everything, He took man and put it, anong ginawa niya? Put it in the Garden of Eden, at yung command niya is, sabi niya, you have to work. Kaya niya sinabi dyan sa Genesis 2:15, to work and to take care of the creation. So malinaw po This is the first recorded assignment of man. And this is also the first commandment ng Diyos sa tao. Number 1, inulit-ulit ko, to work on it and to take care of His creation. Kung mapapansin nyo, in the very beginning, pagkatapos nyo likhain ng mga bagay, likhain ng mga tao, naset na lahat, hindi siya nag-command na, okay, naset ko na lahat. So, ang gagawin nyo, magbuo kayo ng Bible study. Tapos magbuo kayo ng praise and worship. Tapos mag-religion kayo ng mag-religion. Yun lang yung gagawin nyo buong buhay nyo. Hindi, di ba?
ang kabilin-bilin sa Genesis 2 verse 15, work and take care of His creation. So sa Diyos, napaka-importante ng work. Work is not a curse. Sino dito yung minsan nakakaranas na parang kasumpa-sumpa naman yung mga nangyayari sa akin sa trabaho. Parang hindi ata maganda. To the point na parang, ito bang nararanasan ko? Sumpa ba ito? Parang hindi na ako nag-enjoy dito. Sino nakaka-relate dito? Work is not a curse. Kaya lang naman pumasok yung curse because man violated God's law. Nasabi niya, wag mong kakainin yung bunga ng punong kahoy na yan, pero ginawa mo pa rin. Tingnan niyo sa Genesis 3:17 until 19. Genesis 3:17 to 19. To Adam, he said, because you listened to your wife and ate the fruit of the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Take note of this, Curse is the ground because of you. Curse is the ground because of you. Though through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce, yung ground, sabi niya, it will produce thorns, thistles for you, and you will eat the plants of the fields. By the sweat, sabi sa 19, of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you will return. Kung uunawain natin yung verse, ang work na ibinigay sa atin ng Diyos, na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, is not a curse. Because of the disobedience of Adam, ng tao, ang na-curse is yung ground. Amen? Maliwanag po doon, ano? The ground was cursed. Pwede natin ipagpalagay na nung panahon na hindi pa sila nagdi-disobey, whatever na itanim ng tao, walang kahirap-hirap tumutubo. Do you agree? Kasi ang curse is not, ang ground that time is not cursed. Kaya lang naman pumasok yung curse, di ba? Dahil doon sa sin. Di ba? Ngayon, kahit anong, pwede nating i-assume, safe to assume na kahit anong itanim mo dyan, tutubo yan. Hindi, walang kahirap-hirap magpatubo ng magbungkal, mag-cultivate ng land. Walang kahirap-hirap. Walang peste, walang kahit na ano. Okay lang, masaya lang lahat. Tumutubo. But because it is cursed, nahihirapan na ngayon ang tao mabuhay sa mundo, magtanim specifically. Nahihirapan na siyang patubuin. Ngayon, kung tutubo man, sabi ni Lord, ang pangako niya, it will produce thorns and thistles. So, ibig sabihin, ang hirap. Kaya ngayon, humirap yung work. Kaya ngayon, nagkaroon ng parang, ang hirap ng work. Hindi dahil doon ang work, hindi dahil sa ang work ang isinumpa, kundi yung ground. Kaya nahihirapan ngayon. Ibig sabihin, hindi na magiging madali ang work ng tao dito sa mundo. Pero, the curse is the land. Ngayon, establish tayo doon, naunawaan po natin. Even God loved to work. God loved to work. Ibig sabihin, mahalaga sa Kanya, gustong-gusto ng Diyos na nagtatrabaho. He worked for 6 days. Amen? Let there be light, creation of everything, and in the 7 days, He rested. Kung ratio ang pag-uusapan, ang ratio ng work sa rest is 6:1, di ba? 6 days ang work ng Diyos, isang araw lang yung pahinga. Pero sa work na yon, kung mapapansin niyo sa 6 days na work na yon, hindi siya nagpahinga ng, bakit sa 7th day siya nagpahinga? Bakit hindi siya nagpahinga sa 3rd day? O kaya sa 2nd day, sa 4th day? Bakit sa 7th day siya? Sa last day siya nagpahinga, nag-rest.
Merong character si Lord that He never rested until His work is done. He's not resting until His work is finished. Tayo, do you believe that we're created in the image of God? We're created in His image and in His likeness. Pero ang iba sa atin, mas madami ang pahinga kaysa sa gawa. Walang titingin, mga kapatid, walang titingin sa mga sa mga kasama nyo. Walang titingin. Marami sa atin, marami yung upo at kwentuhan kaysa dun sa napoproduce ng work. Marami yung ang tawag doon sa atin sa sa usapang tambay, petics 'yun. Maraming petics kaysa accomplishment. Amen. Sino yung ganun yung trabaho nila? Taas ang kamay. Sino yung ganun magtrabaho? Another characteristic ng Diyos, pagkatapos niyang mag-work, hindi siya nagsasabing, pwede na. Kapag ang Diyos yung nagtatrabaho, hindi siya nagsasabi. Pagkatapos niyang mag-create, hindi siya nasabing, create niya na ang lahat. Sabi niya, uy, pwede na to. Tama na to. Ang ugali ng Diyos, sinisigurado niya na lahat ay maayos. Amen? Palagi niyang sinasabi doon, after ng creation niya, sabi niya, it is good. Sabi niya, it is very good. Tayo kasi, madalas sa atin, pwede na no? Hindi, pwede na yan, okay na yan. Sige na, okay na, walang problema, okay na yan. Hindi ka naman tagapagmana ng kumpanya, pwede na yan. May ganun tayo, pero si Lord, dapat minamana natin yung image and likeness ng Diyos. Kasi we're created in His image and His likeness. Kaya ka ngayon nagkakaproblema sa mga boss mo, sa mga manager mo, kasi tayo mismo, hindi tayo kumbinsido dun sa mga, sa mga accomplishment natin. Kapag titingnan mo yung natapos mo, parang hindi ka kumbinsido kung maayos o hindi. Yung boss mo pa kaya? Mas lalo yun. Kaya si Lord, after ng creation, pinagmasdan niya lahat. Sabi dun sa Genesis 2:9, sabi niya, may word siya dun na, wow, it is walang wow Paraphrase lang yan. May word siya dun na, it is pleasing in the eyes. It is pleasing in the eyes. Kayo ba, kapag halimbawa may kinikreate kayo, may ginagawa kayo, pagkatapos niyong gawin, atras kayo ng konti, masasabi niyo ba sa sarili niyo, wow, it is pleasing in the eyes? Ang sarap, ang ganda tingnan. Si Lord, hindi. Kay Lord talaga, sabi niya, it is good. It is pleasing in the eyes. Perfect yung pagkagawa ni Lord dun sa lahat ng work niya. Amen? Dahil sa Diyos, mahalaga ang work. Kaya natin pinag-uusapan. Kahit si Jesus, inaccuse siya ng mga Pariseo na nung time na yun kasi, inaccuse siya ng mga Pariseo kasi sa batas, papatayin yung mga hindi nagpapahinga tuwing Sabat. Dapat hindi ka nagtatrabaho tuwing Sabat. Iba yung pagkakaunawa nila sa totoong precept ng rest kay Lord. Sa Diyos, even sa rest or sa Sabat, hindi siya tumitigil sa work niya. Patunay dyan sa John 5:17, sabi niya, my Father is always at work, at His work, to this very day. Sabat nung time na yun, nung kinakausap siya ng mga Pariseo. Sabi niya, and I too am working. Sabi niya, nagtatrabaho yung ama ko until this very day. Ako din, nagtatrabaho. Ngayon, dinidisobey niya ba yung sarili niyang batas? Of course, no. Pero ang gustong ipaliwanag sa atin ni Kristo na dapat hindi mo ina-idle yung sarili mo even if you are resting. Hindi ka naka-idle. Kasi, bakit? Dapat, ang purpose mo sa buhay, hindi nagto-turn off tuwing Friday. Hindi nagto-turn off yung gift mo, nagsha-shutdown yung yung gift mo kapag rest day mo. Kapag katapos na ng 8 hours na work mo, dapat yung purpose mo hindi nag-off. Madami sa atin, nag-off na. Nagsi-switch off na pagkatapos ng mga job natin, di ba? Wala na, hindi na nagpo-pursue dun sa
pinaka-ano mo talaga, pinaka-purpose mo talaga. Sabi sa Matthew 12:11, sabi niya, if any of you has sheep and it falls into the pit on Sabbath, will you not take hold of it and lift it out? Ibig sabihin, sabi niya, kung halimbawa meron kang tupa, nalaglag sa bangin, Sabat, mamamatay yun. Hindi ka ba mag-aatubili para kunin yun? Hindi mo ba gagawin yung nararapat mong gawin para ma-save yung tupa na yun? Si Jesus, kapag nagsalita siya, patalinhaga. Amen? Pero, tingnan nyo yung ibig niyang sabihin ha. Si Kristo kasi, ang purpose niya is magligtas ng tupa. Di ba? Iligtas yung tupa. Sabi niya pa nga, kaya niya pwedeng iiwan niya ang 99, kasi okay na tong 99, para dun sa nawawalang isa. Di ba? Hahanapin niya yung isa. Yun yung work niya, yun yung born to do niya, yun yung purpose niya, to save mankind. Do you agree? Ngayon, sabi niya dun sa example niya dun sa mga Pariseo, hindi pwedeng mag-shutdown yung purpose ko. Kahit Sabat, kung kailangan ng kaligtasan nitong taong to. Naunawaan po natin, mga kapatid. So, hindi mo ako pwedeng pigilan sa purpose ko, even sa rest day, kasi hindi ito nagto-turn off. Dapat ganun din tayo sa mga gift natin, sa purpose natin sa buhay. Nagpapatuloy. Kasi si Jesus Christ, ang purpose niya is to save the mankind. So, kailangan niyang gawin yon, even Sabbath day. Kailangan niyang magligtas. Amen? Kaya nga sa verse ni Pastor JC last week, di ba? 2 weeks. Palagi niya namin mention yung Ecclesiastes 11 verse 6. So your seed in the morning, and in the evening, let your hand not be idle. Ibig sabihin, may work tayo, may trabaho tayo, may job tayo ng 8 to 5. Pagkatapos niyan, huwag kang magsha-shutdown. Pagkatapos niyan, ginawa mo yung job mo para yan sa pangkabuhayan mo, para may pambili ka ng bigas, pang-enroll ng mga bata, pambili ng ulam, di ba? Para yan doon. Ngayon, paano naman yung self-development mo? Kailangan yung 5 onwards, kung anong oras ka natutulog, dapat nagpupursige ka para ma-develop yung sarili mo. Para ma-apply mo yung purpose mo. Gumana yung purpose mo sa buhay. Sine-self-develop mo. Pero kung halimbawa, ang ginagawa mo, shutdown na agad, wala na. Netflix na lang tayo. Hindi naman masama, pero wag naman yun yung uubos ng oras nyo. Hindi, pwede ka kasing painan, no? Ng mga alternative para mawala ka sa purpose mo. Kaya mag-iingat tayo. Amen? Kaya nga hindi na ako nang hingi ng password sa Ni-reformat ni Pastor Jacob yung manghingi sana ako password. Sabi ko, magpipreach pala ako Tsaka na ako manghingi ng password. Take note, kinuman tayo. Tingnan nyo to Work is equivalent to management. Yung work natin, it is equivalent to management. Ibig sabihin, yung work natin, yan yung gagamitin on how to manage, how to dominion. Amen? Yung purpose natin. That is why God took man and put him on the Garden of Eden to work. Kaya napakahalaga ng work sa Diyos. Your work is your ability to manage. Sabihin mo nga sa katabi mo yun, napakaganda nun. Your work is your ability to manage God's creation. Sabi sa Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ to do good works, which God prepared in advance for us to do. Excuse me. Take note, kinuman tayo, hindi lang basta mag-work. Merong mas matindi doon. Yung to do, number 1, to do God's work, and number 2 is to do good works. Hindi lang basta, bahala na, kaliwalin na yung, basta nagawa ko, pwede na. Tayo, we are created to, number 1, do God's work, and number 2, good works. Do good works. Amen? Alam niyo po, ang Bible medyo malupit dun sa mga taong hindi nag-work.
Yung mga taong hindi nag-work, malupit ang Bible dun. Bakit ko nasabi? Kasi ang Bible na rin yung nagsabi, sabi niya, huwag mong pakainin yung mga tamad. Hindi ba malupit yun? Yung mga tamad, yung mga hindi nag-work, huwag mo daw pakakainin. Ang ibig ko sabihin dito, yung ayaw talagang mag-work. Ha? Mamaya, yung kasama nyo, hindi naman talaga kaya, estudyante pa, huwag nyo nang pakainin. Hindi pa yan. Baby pa. Pagkalabas ni Makaira, huwag kang kakain, hindi ka nag-work. Hindi yon. Pero yung mga ano natin, yung mga kaya ng maghugas ng plato, paghugasin nyo na ng plato yan, ha? Dapat nag-work na rin yan. Pero wag nyo namang, hindi ka naghugas ng plato, walang kain. Pero, ang Bible na rin nagsabi. Sabi niya dun sa 2 Thessalonians 3:10, for even when we were with you, we gave you this rule. The one who is unwilling to work shall not eat. Sa NIV, medyo hindi masyadong masakit, ano? Kasi ang tawag dun sa mga tamad, unwilling to work. Wow, social. Hindi ka tamad. Ang tawag lang sa'yo, you are unwilling to work. Pinaganda. Pero sa Tagalog, ano? Tamad. Sa ibang salin, lazy. No, gusto nyo, doon na lang kayo sa NIV. Maganda doon. Hindi yan tamad. Ano yan? Unwilling to work lang yan. Sa Diyos pala, nagdi-disobey ka kapag hindi ka nag-work. Kapag hindi ka nag-work, nagdi-disobey ka, kasi sa simula pa lang ng creation, you are created, binigyan ka ng task ni Lord. Number 1, work, dominion, subdue the earth, manage His creation. Yun yung ano mo, yun yung born to do mo. Yun yung work mo. Sa pamamagitan ng mga gifting mo. Kaya nga napag-usapan natin kagabi yung gifting, di ba? Yun yung gagamitin to work, to dominion, to subdue the earth, to manage God's creation. Kaya, kapag wala kang ginagawa, huwan tamad ka halimbawa. Pag huwan tamad ka, mananagot ka sa Diyos. Mag-uusap kayo ng Diyos. Kasi binigyan ka niya ng seed eh. Anong ginawa mo dyan sa gift mo? Mayroong accountability pagdating sa dulo, pag nagharap na kayo ni Lord. Kaya dun sa mga hindi nagwo-work, unwilling to work, nako, maghingi tayo. Ikaw ba, may work ka ba? Tanungin mo nga yung katabi mo. Lahat naman tayo dito alas may work ka, no? Ibig sabihin mo hindi ka violator. Doon naman sa mga naghahanap ng work, hindi rin kayo violator. Naghahanap kayo ng work eh. No? Pero doon sa unwilling, nako, may pananagutan kayo sa Diyos. Yung mga taong tanghali na, hindi pa gumigising. Inaasa lahat sa magulang. Inaasa lahat sa... Ewan ko ba? Ayoko na. Ang loko sa amin ng tito namin dati, nung mga bata-bata pa kami. Siguro mga alas 7, sisigawan na kami niyan. Hoy, gimising na kayo. Nasusunog na ang dagat. Bigla naman kaming gising. Nasusunog ka? Paano yung nasusunog yung dagat? Malapit kami sa ano. Pero totoo, mga kapatid, meron tayong pananagutan. We are not created to work alone. We are not created to work alone. Kailangan natin ng isa't isa para ma-fulfill yung purpose natin. Do you agree? No man is an island nga, sabi daw. Sabi sa Corinthians 12:12, there is one body, but it has many parts. But all its many parts make up one body. It is the same with Christ. And it is pleasing to the Lord when we are working in unity and harmony. Amen? Inihalin tulad tayo sa iba't ibang parte ng iba't ibang parte, ngunit iisang katawan. Amen? And when we are working in unity, God is pleased. Kaya, we should work according to, number 1, our ability, and number 2, our purpose. Dapat doon ka naka-align. We should work according to our ability and our purpose. Sabi sa Romans 8:28, we know that all things work together for good to those
of those who love Him, He appointed them to be saved in keeping with His purpose. Dun sa mga nagmamahal sa Diyos, tinutupad niya, tunay na mga nagmamahal sa Diyos, tinutupad niya yung purpose. Amen? At mga tumutupad sa purpose, sa mga born to do, ibig sabihin, may mga magagandang nangyayari. Good things happen dun sa mga taong nagpupursue dun sa purpose nila. Galing yun sa Diyos. Amen? Kahit nung una pa, hindi na inalaw ng Lord na magtrabaho si Adan ng mag-isa. Amen? Kaya nga, nagbigay siya ng katuwang sa English helper that is suitable for him to help him to manage God's creation. Hindi niya pwedeng maging katuwang yung sa pagmamanage yung mga hayop. Hindi niya pwedeng maging katuwang sa pagmamanage yung mga unggoy. Amen? Kaya ang Diyos, gumawa siya ng suitable partner, suitable helper para kay Adan, na ang purpose din is para samahan siya to manage God's creation. Amen? Ang mga hayop, hindi sila suitable helper. Pwede natin sabihin, makakatulong sila, helper lang. Pero hindi sila pwedeng maging yung perfect o yung suitable na helper nung man. Kasi hindi naman sila marunong mag-manage. Sila yung minamanage. Amen? Halimbawa, kailangan mo ng magbungkal ng lupa. Doon kailangan mo yung mga hayop doon. Kailangan mo ng kalabaw. Kailangan pumunta sa malayong lugar, kailangan mo ng kabayo, di ba? Mainit halimbawa, kailangan mong lumilim, kailangan mo yung mga creation ni Lord, kagaya ng mga puno. But to manage, binigyan talaga ang tao ng suitable partner sa pamamagitan sa pamamagitan ni Eva. Amen? Pero ngayon, may mga extreme ngayon, no? Yung, yung partner nila, mga asal hayo. Hindi, biro lang. Yung mga, hindi, may mga extreme ngayon na ginagawang partner. Alam niyo ba? Ginagawang partner in life yung yung mga hayop, may mga nagpapakasal sa aso. Totoo. Mga kultura ng mga ibang no? Ibang lugar, may mga nagpapakasal sa baka. Ganun. Saan? Yung rice cooker, break na sila. Nag-divorce na yung sa rice cooker. But to manage, binigyan talaga tayo ng suitable partner because we are not designed to create or to manage alone, to work alone. Amen? Balik natin yung Romans 8:28, all things work together. Lahat yan. Yung mga creation ni Lord, yung mga hayop, lahat yan, it will work together for good. Ngayon, how can we relate this? Ito mga napag-usapan natin, how can we relate this sa buhay natin? Lalo na sa atin ngayon na meron tayong mga trabaho. Ang work ay hindi sagabal para makapag-worship ka. Hindi sagabal ang work para makapag-worship ka sa Diyos. Sa katunayan, you can worship God sa pamamagitan ng work mo. Amen? How? Sabihin nyo nga how. How? How? Galing nyo How? Sabi sa Colossians 3:23-25, whatever you do, do it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. 25, anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. Sabi ni Lord, whatever you do, do it with all your heart as working for the Lord. Whatever you do it for God's glory. Kahit saan pa, kung ano pang mga ginagawa mo. Lahat ng gagawin mo, although may mga boss tayo sa work, di ba, sa company. Pero, dapat mas pinakamataas pa rin, Bible na mismo nagsasabi na while you are working, dapat nag-work ka as serving God. As serving His glory.
Si Adan, inilagay siya sa Garden of Eden. Ang ibig sabihin pala ng Garden of Eden, ang ibig sabihin nun sa Hebrew is, maraming meaning place, spot. Pero ang pinakamataas talaga na, ang pinakamalalim talaga na meaning na pinakaangkop is yung presence. Everybody say presence. Ang tao, nilagay ng Diyos sa presence niya. Parang ganon. Nilagay siya sa Garden of Eden, since ang Eden, ang ibig sabihin is presence. So, we can say na ang tao, he put man in the Garden of Eden, hindi lugar, kundi ibinilagay niya ang tao sa presensya niya para magtrabaho. Nagigets po natin mga kapatid? So hindi lamang yung Garden of Eden, hindi lamang yung isang lugar. Hindi lamang yung isang magandang hardin. What made that place so special is that because that spot, andun yung presence ni Lord. Amen? Ngayon, sa buhay natin, we can still work in Eden, in the Garden of Eden, sa mga buhay natin. In a sense, parang pwede na rin tayong magtrabaho sa Garden of Eden. Sa pamamagitan ng when you are work, kahit saan lugar ka man, i-apply mo yung Colossians 3:23. Kahit saan man yung work mo, kahit saan man yung job mo, kahit saan man yung company mo, i-apply mo yung Colossians 3:23. Anong sabi dyan? Whatever you do, do it wholeheartedly, not as working for the Lord, not for men. Kapag in-apply mo yan, ibig sabihin, parang nasa presence ka na rin ni Lord. Kasi, ang ginagawa mo, para sa Kanya. Whatever na gagawin mo. Amen? So, kapag halimbawa, nag-i-engineer ka, hindi ka lang nag-i-engineer sa tao. Kapag ina-apply mo yung Colossians 3:23, nag-i-engineer ka na rin sa Lord. Amen? Nag-nurse ka sa Lord. Andun ka sa garden, andun ka sa Eden, andun ka sa presence ni Lord. Nag-document controller ka, hindi lang dun sa tao, hindi lang dun sa company mo. Nagkakashare ka. Naglilinis-linis ka, hindi lang dun sa amo. Amen? Nakukuha po natin? So, kahit saan ka, you can worship God sa pamamagitan ng work mo. Basta siguraduhin mo na you invite and para sa glory ni Lord, yung ginagawa mo. Amen? So work in the presence of God. Maliit man yan o malaki yung trabaho natin, maganda o tingin natin na parang mahirap. Ano man, nasaan man tayo, wala man tayo, parang ang hirap ng oras, wag nating isumpa yung mga trabaho natin. Bagkos, kapag merong presensya ang Diyos dyan, na sa'yo, magmumula, sa kaisipan mo magmumula. When you recognize that you are doing it for the glory of God, andyan ang presence ni Lord. Parang nagwo-worship ka na rin. Amen? If you are in the presence of God, that is worship. Your work is an act of worship. Amen? Kaya huwag ka nang malulungkot, ate. Kung hindi ka man dahil sa oras, lalo na ngayong Ramadan, dahil sa oras, parang ang hirap kumilos, hindi ako maka-attend sa mga gawain, huwag ka nang malungkot, huwag kang iiyak. Wherever you go, as long as andun ka sa presence ni Lord, nagwo-worship ka, huwag ka mag-alala. Amen? Conclusion na tayo agad. Bakit madalas ang tao galit sa work? Ganda ng conclusion. Ano? Bakit ang tao parang galit sa work? Bakit parang tinatamad sa work? Ganado lang kapag kinsenas tsaka katapusan. Doon lang na. Sarap pumasok, bro. Kinsenas katapusan no? Sarap pumasok. Bakit kaya ganun yung attitude ng tao? Parang ang hirap-hirap bumangon, pinag-iinitan pa natin yung Monday. No? Yung Monday, kasing sungit lang yan nung Tuesday. Parang ganun. Bakit? Wala kasing nagtuturo na dapat mahalin mo yung work mo.
Walang nagtuturo sa atin, even mga pastor. Bihira lang kayo makarinig na mahalin mo yun. Palaging sinasabi, layasan mo na yan. Wala kang Friday, wala kang day off, layasan mo, hindi kay Lord yan. Ganyan yung tinuturo ng mga pastor. Buti sana kung ikaw magbibigay ng pambigas. Ikaw magbibigay ng pangulam. May pamilya yan. Pero ang turing mo. Kaya ang tao ngayon, imbis na mas lalo pa nilang pinag-iinitan ngayon yung trabaho, parang tamad na yung Kristiyanong pumasok. Kasi, hindi man ako makapagpuri sa Diyos. Mas importante, alam ko, mas importante yung pagpupuri sa Diyos. Pero dapat maunawaan natin na wherever you go, kanta ba yan? Whatever you do, pag mandudugtungan, Kuya JP, kung nasaan ka man, as long as you acknowledge the presence of God, you are also worshiping God. Ngayon, bonus na lang yan kapag meron ka talagang, ang pinakamasarap na time na ibigay mo kay Lord, yung wala kang oras pero kahit na gusto mo nang itulog. Kasi ito sa atin, mas gusto natin yung di ba? Yung fellowship, di ba? Fellowshipping yung gusto natin, di ba? Masarap kasi yung fellowshipping, doon tayo nagpapalakasan eh. Ngayon, pag may time ka, mag-aya ka ng kapatid. Kapatid, medyo mahirap kasi yung schedule ko ngayon eh. So, walang problema. Mag-fellowship pa rin tayo. Kaya nga, nag-umpisa na kami ni Pastor JC. Dapat mag-check ng to palagi kapag dumadalaw. Alam dapat yung menu kapag dumadalaw yung mga pastor sa mga bahay-bahay. No? Pero totoo mga kapatid, huwag kayong malulungkot. Ganun talaga yung buhay natin, lalo na tayo mga nagtatrabaho. Sometimes talaga, walang mahirap ibigay yung yung talagang totoong oras, lalo na yung schedule. Ako dati, ang tagal kong iniyakan yan eh. Pagpupunta ako ng service Wednesday, nagpipray na sila, kaya kumakain na sila. Di ko alam kung tutuloy pa ako, hindi eh. Ako na lang pinag-opening prayer ng pagkain. Pero totoo, wherever you go, whatever you do, gawin mo yan sa presence ni Lord. Kung ano man ang trabaho mo, gawin mo yan in God's glory. Kaya kailangan, mas lalong husayan natin sa mga kumpanya natin. Huwag nating itakwil, huwag nating pagsalitaan huwag nating isumpa yung mga kumpanya natin dahil hindi lang tayo mabigyan ng day off. Pa rin natin, ipag-pray pa rin natin yung mga kumpanya natin. Ginagamit yan ni Lord. Amen? Kaya kailangan mas lalo nating husayan at siguraduhin natin na bago tayo umuwi. Ito yung hinta na naging mahusay ka sa trabaho mo sa buong araw. Bago ka umuwi ng alas 8, alas 5, pag uwi mo, atras ka ng konti. Dapat makumbinsi mo yung sarili mo na yung ginawa mo buong araw, masabi mo yung kagaya ng sinabi ni Lord, it is good. Mamaya, pag pupunta kayo sa trabaho nyo, bago kayo umalis, kailangan makumbinsin nyo yung sarili nyo na ginawa nyo yung lahat. With all your heart, sabi dun sa Bible. And masasabi nyo sa sarili nyo na yung ginawa ko ngayong araw is good. It is very good. Hindi yung nagpetex ka lang. Hindi good yun. Amen? Isipin mo kung binubuhos mo yung best mo, kahit yung pinakamay-ari ng kumpanya, ipagtitimpla ka ng kape. Kahit yung may-ari ng kumpanya, susuyusuyuin ka kapag binibigay mong best mo. Bakit? Asset ka eh. Nagkaroon ka ng self-development eh. Ibig sabihin, gumagana yung yung gift mo. Kailangan ma-achieve natin yun mga kapatid. Kaya wag nating lalayasan yung mga kumpanya natin. Bakit kailangan nating marinig yung message na to? Bibigyan ko kayo ng konti. 70% ng oras natin for the whole day is napupunta sa work, sa job. 70%. 30% lang yung sa sarili natin. Sa 70% ng work na yon, ando na halos lahat yung buhay mo, di ba? Pero,
walang nangangaral na dapat yung work mo, ma-convert mo yan into worship. Napakahalaga ng 70% na yan. Hindi mo yan pwedeng baliwalain. Dapat yung 70% na yan, tayong mga mangangaral, kakaunti na nga lang tayo, pero dapat ipaunawa natin sa kanila para hindi sila mawalan ng pag-asa na yung 70% na yan, you can convert that into worshiping God. Sa pamamagitan ng pag-aayos dun sa trabaho mo and acknowledging the glory and God's presence dun sa work mo. Pag ginawa mo yon, wala kayong pag-uusapan ni Lord. Kasi ang worship naman, hindi lang pagkanta. Ang worship is work, work, work. Hindi yung kanta ni work, work. Kumikembot-kembot pa, iba yun. Amen? Kaya, ang focus ng mga tao ngayon is umalis sa work. Kasi, pag hindi na nami-meet. Pero ang totoo pala, pwede nating i-convert. Hindi naman tayo pahihirapan ng Diyos eh. Lalo na tayo mga OFW. Pwede pa rin tayo mag-worship na nasa work tayo. Inilagay ka ni Lord dyan. Nung inilagay ka ni Lord sa trabahong yan, sa company na yan, kaya ka inilagay dyan kasi may aayusin ka dyan. May problema dyan sa kumpanyang yan. Ikaw ang solusyon. Kaya siguraduhin mo na nasa iyo yung presence ni Lord para ang gaan lahat. Andun yung wisdom, andun yung love, andun yung peace, andun yung harmony sa trabaho mo. Kasi, andun yung presensya ng Diyos. Amen? Parang tumatagal na yung outro ni Ate Love sa conclusion ko. Nakailang last na ako, no? Malapit na. Pwede ka magpahinga, pwede mag-break ka. si Gary Valenciano. Ito na, last na talaga to. Si Gary Valenciano, yung job niya, yun na rin yung work niya. Si Gary V. Kasi yung job ni Gary V, gumawa ng kanta. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin si Gary V na, hindi mo siya pwedeng i-judge na, bakit yan si Gary Valenciano? Dapat Christian yan, tapos gumagawa pa rin ng mga hataw na, wag kang mga worldly naman yan. Hindi mo siya pwedeng i-accuse ng ganun kasi yung job niya, yun na rin yung pinagkakitaan niya. Kaya siya nakikilala bilang Kristiyano dahil dun sa gift niya, di ba? Ngayon, nagagamit yun ngayon para makilala ang Diyos. Gagagamit niya yun. Even gumawa siya ng mga love song, huwag ka lang talagang gagawa ng mga highway to hell na mga kanta, yung mga ganun. Yan talagang mocking God na talaga. Huwag naman ganun. Pwede na yung mga love song kung halimbawa artist ka. Pero, mga kapatid, ang kinaklaro ko, nag-stop na si Ate Lumel. Ang kinaklaro ko, na hindi mo pwedeng, sometimes hindi mo pwedeng paghiwalayin yung job mo no? Kasi ginagamit din ni Lord yan Tsaka, madalas, dyan ka nag-i-start para makuha mo o malaman mo yung purpose mo sa buhay. Kaya kung nasaan man tayo, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Parang hindi ata ito yung purpose ko. Bakit bakit nandito ako ngayon sa sitwasyon? Dapat nandun ako sa, mag-antay ka lang. Sway-sway lang, mga kapatid. Unti-unti lang. Bubuksan ng Diyos ang lahat ng pagkakataon basta nananalig ka lang sa Kanya. Basta alam mo lang na siya, na sa Kanya, sa presensya Kanya, sa Eden ka nagtatrabaho. Ibig sabihin, antay-antayin mo lang, dadating din yan. Aayos din yan. Amen? Kaya, do not leave your workplace. Your assignment, sabay nga natin to. Your assignment is to work. And that work is the fulfillment of your purpose. Pangalawa, assignment is an appointment to a particular person to use for a particular time. Bahala na kayo dyan. Tayo lahat. Magkaroon muna tayo ng declaration. Bago tayo mag-pray, let us make a declaration. You will repeat it 7 times. And the word is, I was created to work. Sabay-sabay tayo, 7. At the count of 3. 1, 2, 3. I was created to work. 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 I was created to work.
I was created to work. Sabay-sabay tayo. In the presence of God. 1, 2, 3. In the presence of God. To God be the glory. Let us pray.